Yo, magandang araw mga parikoy. So, andito na naman tayo ngayon sa isang video tutorial kung paano ang magkalas at maglinis ng ating mga fuel oil filter para sa ating main engine. So, sa video na ito mga parikoy ay ipapakita ko sa inyo ang pagbabaklas at syempre yung buong paglilinis ng dalawang medium filter dito at saka sa kanyang magnetic element. So, unang-una nating gagawin mga parikoy at unang-una nating i-check bago natin tanggalin or magkalas tayo ng fuel oil filter is i-check muna natin mga parikoy yung ating working handle kung saan nga ba ito nakaturo para mamaya pagtanggal natin ng filter is hindi tayo aapawan ng maraming krudo since naka-gravity nga yung ating service tank or mas mataas yung level ng ating service tank dito sa ating mga makina. So pag sinabi natin gravity fall mga parikoy is yung ating diesel oil is pabagsak lang siya papunta sa ating makina at gagana lang siya by means of gravity at syempre na rin dahil sa ating mga trochoid pump mga parikoy na nagtutulak papunta sa ating mga fuel oil pump. So dito mga parikoy nakapatay yung ating main engine ngunit mapapansin nyo pa rin na may tumatagas pang diesel oil. So yan yung mga natira mga parikoy na nakaimbak dito sa ating mga fuel oil filter sa bahaging ito. So bago natin simulan mga parikoy, since kinakalas natin yung bandang kanan ng ating fuel oil filter is i-check natin na yung ating working handle mga parikoy dahil duplex nga ito is nakaturo siya dito sa may bandang kaliwa. So yung handle niya parikoy is nasa kanan, so ibig sabihin yung pinakapuno nitong handle is nakaturo sa bandang kaliwa. So ibig sabihin yung gumagana ngayon dito is yung sa kaliwa. Dahil kapag binaklas natin itong kanan mga parikoy dahil ito yung binabaklas natin ngayon at yung ating handle is nasa kaliwa. So ibig sabihin nakaturo siya sa kanan. So patuloy yung pagbubuga ng gravity ng diesel mga parikoy. So ganyan pag nagtanggal tayo sa kanan is ikaliwa natin yung ating ikaliwa natin yung turo ng ating working handle. So wag tayong wag nating kalimutan mga parikoy sa duplex na filter na ito is ganyan yung kanyang proseso. So dapat nakakaliwa yung kanyang turo para madrain natin ng tuluyan yung mga natirang fuel oil lamang sa bahagi ng filter na ito. So ganyan yung kanyang itsura. So ngayon mga parikoy is pwede na nating tanggalin yung mismong filter body. At ayan mga parikoy yung ating return spring sa kanyang body at saka yung cap ng double medium filter natin. So ayan mga parikoy mapapansin nyo napakadali lang tanggalin yung ating filter. So pinakahuling tatanggalin mga parikoy is yung sinasabi kong magnetic element. So yun lang mga parikoy yung tatlong bahagi ng isang fuel oil filter sa aming makina. So mapapansin nyo mga parikoy ito ang ating lilinisan ngayon at ipapakita ko sa inyo ang mga pamamaraan sa paglilinis nito mga parikoy. So dito pa lang mga parikoy makikita na natin na yung build ng ating double medium filter is made of aluminum or stainless. Siguro yan mga parikoy mapapansin nyo naman na sa katagalan na ng ating barko kasi build ito is 1980 pa ngunit hindi pa rin ito nangalawang. So design yan mga parikoy na dapat iwas sa kalawang yung ating filter or corrosion free siya mga parikoy para mapatuloy natin yung kanyang service sa tagal ng panahon. So mapapansin nyo naman na kahit ganun katagal or 40 years na mga parikoy yung ating filter na ito is the working principle niya is ganun pa rin dahil nga nasa ayos pa yung kanyang itsura or ang kanyang trabaho. So mapapansin nyo walang kalawang yung ating medium filters dito. So sa paglilinis nito mga pare ko, pwede natin itong hugasan ng diesel oil since diesel oil yung dumadaloy dito. So ngayon since kanina is nag-drain tayo ng diesel, so basa na siya ng diesel. So gagawin na lang natin mga pare ko is bugahan natin ng very compressed air para mas matulak natin palayo yung mga impurities na pwedeng kumapit sa mga bagay na ito. So ganun lang ang paglilinis namin dito mga pare ko, binubugahan namin ito ng compressed air at syempre pupunasan natin yan mga pare ko ng malinis na basahan
para masigurado talaga natin na ganun kalinis yung ating trabaho. So ganun lang din yung gagawin natin mga parikoy dito sa ating dalawang medium filters is bubugahan lang din natin ng hangin at para mailabas natin yung mga kumakapit na mga maliliit na bagay dyan mga parikoy. Syempre kung madumi yung ating service tank, madumi yung ating storage tank, madumi yung ating pipings, madumi yung kinakargahan ng crudo mga parikoy or kinakargahan ng diesel sa pagpasok pa lang sa ating mga storage tank. So dumadaan pa rin yan mga parikoy doon sa ating mga filters bago pa dumadaan pa rin yan doon sa ating mga sedimentation tank kung saan doon sa unang nasasala. At syempre bago pa rin natin yan i-introduce sa ating makina is kailangan siyang dumaan dito sa ating mga very fine mesh filter. Kung mapapansin nyo naman napakadikit-dikit ng mga filter na ito. So kaya talagang magsala ng mga maliliit na bagay ang bahaging ito mga parikoy. So dapat natin itong linisan at isa din ito sa ating mga isa alang-alang sa ating preventive maintenance mga parikoy. So same lang yung procedure gaya ng sinabi ko is lilinisan lang natin ito sa pamamagitan ng compressed air at mamaya ay pupunasan natin ito ng malinis na basahan. So ganun na nga mga parikoy, tapos na natin siyang punasan ng malinis na basahan at ngayon nag-finalize lang tayo na bugahan siya ng huling compressed air para matulak natin kung meron pa bang nakakapit na maliliit na mga bagay dito. So since tapos na natin itong bugahan mga parikoy, na sigurado natin na malinis na ito, is pwede na natin siyang ibalik since tapos na ring linisan ng aking kasama yung bowl ng ating fuel oil filter. So sa pagbabalik mga parikoy, unahin nating ibalik yung pinakahuli nating tinanggal gaya ng mga tips na binibigay ko sa inyo. So ito, unahin nating ibalik yung ating magnetic part or magnetic element mga parikoy. So ayan, mapapansin nyo kumakapit siya sa mga metal parts ng ating fuel oil filter. So ayan mga parikoy, naiikot siya since kapag nagkakaroon na ng pressure or vacuum dito mga parikoy sa loob ng ating fuel oil filter, dahil nga sa paghihigop na ng ating trochoid pump is naiikot ito mga parikoy para na rin siya sa kanyang trabaho para masala niya ng maayos mga parikoy yung ating mga diesel oil. So ayan mga parikoy, yung ating double medium na filter is ibabalik na natin sa kanyang posisyon. So siguraduhin natin mga parikoy na hindi magkabaliktad yung paglalagay natin. So kapag ito naman ay nagiging baliktad yung ating pagbabalik mga parikoy, is hindi natin ito maisarado ng maayos or magkakaroon ng pag-aalsa sa ating filter body mga parikoy, at doon natin malalaman na baliktad nga yung ating pagkakabit. So ayan na nga mga parikoy, ibabalik na natin siya. So sa pagbabalik naman is kailangan talaga ng puwersa mga parikoy dahil na rin sa kanyang return spring. So dito mapapansin nyo dalawa kami na nagbabalik dito, so hindi kagaya sa pagtatanggal. So dapat ma-align natin mga parikoy yung ating return spring sa kanyang medium filters at saka dito sa ating filter body. So once na naitama mo na yan mga parikoy yung kanyang alignment, is pwede mo nang higpitan yung kanyang lock dito sa pinakaitaas ng bahagi ng ating fuel oil filter. So dito naman sa paghihigpit mga parikoy, konting alalay lang kasi nga medyo manipis na bahagi yung ating filter body dito, at saka para maiwasan na rin natin na magkaroon ng lost thread doon sa ating nut na ginagamit. So once na natapos na nating linisan mga parikoy yung isang filter natin, is ibabalik na natin siya or ilalagay na natin yung ating working handle doon sa ating filter na nilinisan. So gaya ng sinabi ko na nakaturo mga parikoy itong ating pinakapuno niya dito sa ating nilinisan. So ganyan mga parikoy yung kanyang working principle. So kabaliktaran ng kanyang handle ang gumagana na filter natin. So ayun na nga mga parikoy, isang filter pa yung ating nilinisan ngayon. At gaya ng sinasabi ko kanina is i-check natin yung ating working handle kung saan ito nakaturo, at para malinisan natin na hindi tayo makakapagsayang ng diesel sa ating filter mga parikoy.
So ayan, yung ating working handle dito is nasa kaliwa. So ibig sabihin, yung gumagana ngayon is yung ating nasa kanan. So pwede nating buksan or kalasin yung nasa kaliwang bahagi mga pare ko since naka-shut off yung ating filter dito. So siya nga pala mga pare ko yung ating working handle pag nilagay natin yan sa gitna. So ibig sabihin dalawang sabay na gumagana yung ating filter dito. So kadalasan lang pare ko malamang sa malamang ginagamit natin dito is isahan lamang, dahil kapag na-sense ng ating makina mga pare ko, naramdaman natin na yung ating tachometer is nagbabagsak at biglang tumataas mga pare ko, is ipapalit lang natin sa kabilang filter yung ating working handle mga pare ko, dahil sigurado yan na yung ating filter dito is barado yan or mayroong mga impurities na nakabara sa ating daanan ng diesel. So bigla lang natin yang pinapalit mga pare ko. So kadalasan isahan lang yung ating ginagamit dito. So ganun na nga mga pare ko yung paglilinis dito, parehas lang sa ginawa natin kanina, yung pagtatanggal at saka yung binubugahan ng hangin at pinupunasan ng malinis na basahan mga pare ko, at syempre itong ating magnetic element. So syempre pagkatapos natin itong linisan mga pare ko is ibabalik natin yung ating working handle or ituturo natin yung kanyang pinakapuno doon sa ating nilinisan na diesel oil or fuel oil filter. So hanggang dito na lang ako mga pare ko, naway marami kayong natutunan sa ating video tutorial ngayon, at syempre kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel is huwag niyong kalimutang mag-subscribe, or syempre mag-comment na rin kayo mga pare ko kung ano pa ba yung mga bagay na dapat nating pag-usapan or i-content sa channel na ito. So maraming salamat sa inyo mga pare ko, God bless sa inyo dyan, and always peace.